September 6, 2014, sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Isang trahedya ang yayanig sa katahimikan ng isang mapayapang komunidad. Kilala si Leonie Garro bilang isang mabuting negosyante, mapagbigay, matulungin at laging masayahin. Sa kanilang lugar, siya ang itinuturing na haligi ng kabutihan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at kabutihang iyon, hindi niya alam, yun na pala ang huling araw ng kanyang buhay. Habang abala si Leonie sa pag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa bangko, napansin siya ng dalawang magkaibigan, si Jason at EJ. Sa isang iglap, ang tukso ay naging apoy ng kasamaan. Nabighani sila sa perang hawak ni Leonie at doon nagsimula ang madilim na balak. Sinundan nila ito, ngunit sa isang saglit ay naharang sila ng mga pulis at sa halip na mahuli, pinagsabihan lamang sila. At dahil doon, nagkaroon sila ng panibagong pagkakataon para isakatuparan ang kasamaan. Patuloy nilang sinundan si Leonie hanggang sa mismong tahanan nito. Pagsapit ng gabi, habang tahimik ang buong paligid, gumamit ng ipinagbabawal na gamot ang dalawang magkaibigan. Para palakasin ang loob, para ituloy ang karumal-dumal na krimen. Ang layunin, makuha ang perang inaasam. Ang dahilan, pantustos sa bisyo at sa asawa ni Jason na si Enzo. Alas 4 ng madaling araw, papunta na sana si Leonie sa kanyang negosyo. Hinabol pa siya ng anak niyang si Hart upang ibigay ang naiwan nitong tubig. Ngunit walang kamalay-malay ang mag-ina na yun na pala ang kanilang huling sandali. Papa! Pa! Bakit na? Pumasok ka muna na. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ang mga sigaw, ang bawat pagputok ng mga baril. Maaga namang nakaresponde ang kapulisan upang bigyan ng seguridad at pinangyarihan ng krimen. Ilang sandali lang, dumating na ang forensic team upang simulan ang masusing investigasyon. Pinangunahan ito ni Inspektor Narvaez, ang team leader na siyang nag-koordina ng lahat ng gawain sa crime scene.
Kasama niya dito si PO2 Torres, ang assistant team leader na nagsiguradong maayos ang perimeter at walang makakalapit na sibilyan. Kasunod ang sketcher na maingat na iginuhit ang eksaktong posisyon ng katawan ni Leonie at ng mga ebidensyang natagpuan. At sa kabilang panig, ang evidence collector na may suot na guwantes, maingat na inilalagay sa selyadong bag ang bawat patunay na naganap na krimen. Mula sa basyo ng bala hanggang sa mga bakas ng dugo sa semento. At inilagay ito sa evidence collector box. Matagumpay na sana ang dalawang magkaibigan. Ngunit ang hindi nila alam, dahil sa tulong ng taong bayan at sa mabilis na aksyon ng kapulisan, ilang araw lamang ang lumipas ay natunton at naaresto sila. Ngunit sa bansang ito, hindi lahat ng naaresto nananatiling nakakulong. Ang hustisya, minsan, nabubulag ng koneksyon. Ilang taon nang lumipas at marami ang nagbago. Muka, pangalan, at direksyon ng buhay ng mga tao. Ngunit sa bawat pagkakamali, may aral na may iwan. At kung minsan, ang dating kriminal, siya na ring nagtuturo ng kabutihan.